Ako po si Krista J. Sabaani. Ang work ko po ngayon ay Admin Officer 2 dito sa Department of Health dito po sa Central Manila. Ang pangarap ko noon, nung bata ako, ang ginagawa kong laro-laro ay magkaroon ng table, office table at saka office chair. Yun po yung isa mga naalala ko, yun po yung mga pangarap ko noon na magkaroon ng office chair at saka office table. Yung office chair na pwedeng i-decline, pwede siyang i-rotate, at saka yung may gulong sa chair. Yun po. At saka yung madaming papers sa table, and may mga nakakausap na mga clients, and yun po yung mga pangarap ko. And isa din po sa pangarap ko ay maging nurse. Yun yung pangarap ko na mag-alaga ng mga pasyente, sa duty sa hospital, and nakasuot ng white na uniform, yung all white. Yun din yung naging pangarap ko. Yun yung mga dating pangarap ko nung bata pa ako. Yung naging childhood ko po, malaking impact po ngayon dahil noon pinapangarap ko lang po noon na magkaroon ng office chair at saka office table. Ngayon ay natupad. Although meron pa akong trabaho noon, nung first job ko po ay laboratory analyst, pero iba po yung setting sa laboratories, yung sa loob ng laboratory, hindi siya pang office. So parang hindi po, yung pangarap ko noon, hindi po naging natupad dahil sa office chair tsaka office table na yun. Pero praise the Lord pa rin po dahil na-experience ko po yung pagiging lab analyst. Ngayon po, natupad po yung pangarap ko na magkaroon ng office chair po nga at saka table. At nakikita ko po na si Lord talaga yung nagdala sa akin dito dahil may panibagong experience po ako natutunan at matutunan pa sa future. Mahirap po talaga maisip na matupad yung pangarap dahil sa hirap ng buhay. Kahit po mag-isang anak po ako, pero pinalaki po ako ng single mom. Tapos, pero hindi po naging lang sa akin yung kahirapan na parang maka-move forward ako sa pangarap na yun. Dahil binigyan po ako ng courage ng Panginoon at yun po, lakas ng loob na harapin yung challenges na yun, yung kahirapan, yung financial na talagang paminsan walang baon na pupunta sa school, yung pamasahe lang po ang nabibigay ng mama. Paminsan, yun po, ang hirap po talaga ng buhay dati. Kahit mag-isang anak, akala ko po noon parang ang napakadali ng buhay kapag mag-isang anak lang po. Pero hindi po pala talaga. So, blessed pa rin po dahil na-experience ko po yung mga ganong bagay na kahirapan. Dahil doon po ako nagiging malakas. Doon po napapatibay yung loob ko. Doon din po nagiging matured ako sa aspeto na gano'n. Yun po. Kaya, yun nga, napunta ako sa ganitong trabaho, napunta rin po ako sa ibang lugar, sa Zamboanga, napunta dito sa big city talaga. Ang naging inspiration ko po yung kahirapan. Yun po naging isang inspiration ko na parang ayoko kung may opportunity man po na mapunta sa pangarap ko, why not po? Isa yun sa naging inspiration ko na mag-strive hard na mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral,
at para ding makabigay ng magandang buhay sa magulang ko, sa pamilya ko. So, alam ko po na hindi lang po ako yung nag-work, kundi ang Panginoon ko talaga yung nag-inspire sa akin na mangarap ng mataas. At nakikita ko din po yung sa family ko na hindi lang yung kahirapan sa pagkamit ng pangarap ko. At saka naging inspiration ko rin po yung mga nakapagtapos ng pag-aaral tapos naging maganda po yung buhay nila. Yun po. Especially yung sa tribe ko po na isang sama na tingin po ng mga tao ay parang walang maaabot sa buhay. So yun din po ang naging lakas ng loob ko para magpatuloy sa buhay at abutin yung mga pangarap. Bilang isang admin officer po, ang typical na araw ko po ay mag-in and out ng mga papers and mag-certify true copy ng isang inspection ng mga medicine po na ini-inspect ng DOH. Ako po yung nag-certified true copy para mabayaran po yung supplier ng aming accounting. And then, nag-scan ng mga papers para pipirmahan ng aming director ni Ma'am Annette. And then, yun po, sumasama sa mga meetings. Isa rin po ako sa nag-schedule ng mga appointment ni Ma'am, ng aming director. Usually, ang dami pong papel na in and out since aming director ay siya po yung nagpumipirma ng mga LTO ng mga hospital, ng mga drug testing center. So, parang ang pressured ko kasi from head talaga ako na-assign sa DOH. Naka-assign ko talaga ako sa desk office ko. So, yun po, ang daming papel araw-araw. Natatawa lang po ako kasi parang noon pinapangarap ko ang daming papel sa table. Ngayon naman, yung everyday na routine ko, yung gusto ko po, yung malinis yung table ko, walang papel. So, yun, kaya kung gusto ko walang papel, dapat trabahuin ko yun ng mabilis. At saka, tuloy-tuloy yung trabaho ko para malinis ko na yung table bago ako umuwi sa bahay. Siguro ang pinaka-na-enjoy ko ngayon kapag may mga seminar na parang sa ibang lugar, kailangan mag-travel, minsan yung pinaka-enjoy kasi parang kapag nasa loob ng office, parang nananawa po ako kasi parang daily routine, nag-out ng papel, ganyan. Pero kapag nasa iba, although may work pa rin siya, pero parang na-enjoy pa rin at saka nakakalangkap ng hangin. Katulad ng last week po, pumunta ng Tagaytay, parang naka-refresh po ako na kahit isang araw lang po. Kasi madaming puno, kaya parang Zamboanga vibe yung napuntahan ko doon. Kaya nakaka-refresh po yung ganung bagay. At saka thankful din kasi dumating yung opportunity sa akin na gano'n. Pinaka-challenge sa akin yung mga tao na kailangan yung ka-workmate po. Kasi hindi po lahat ng tao ay mapiplease mo, hindi po lahat ng tao ay makakagaan mo ng loob. So, may mga tao din po talaga na kahit wala kang ginagawa, parang may mga sinasabi sa katalikod, ganyan. Siguro, yun yung isang challenge na kailangan kong harapin na even may mga taong ganun, hindi po bigyan ng pansin at focus sa goal ko. Yun. Kahit hindi ko po sinasabing madali, pero mahirap siyang gawin dahil bilang ako po ay napaka-sensitive ko sa ganung bagay. Pero parang yun din yung naging
nagpapalakas ng loob sa akin na magpursige sa trabaho kahit may mga taong hindi goods sa akin. Ang natutunan ko po sa challenge na yan ay maging malakas yung loob kahit walang makinig sa'yo, walang nakikinig sa akin, wala akong, kasi hindi pala importante na kung marami kang kaibigan sa work. Ang importante pala ay yung magagawa mo yung goal mo, yung trabaho mo na maayos. Yun po kasi hindi na katulad ng college na parang gabay mo lahat, ganyan. Pero sa workplace pala, talaga yung nature na parang yung mag-focus talaga sa goal, hindi yung sa mga tao na nasa paligid mo araw-araw. Yun po. Pero yun pa rin po yung goal mo pa rin ay hindi pa rin sa kanila kahit hindi sila maging okay sa'yo. Yun po. Parang setting an example sa kanila. Attitude na maging walang pakialam. Hindi siyang attitude na dapat walang pakialam sa ibang tao. Ganun. Hindi yung walang care, pero yung walang pakialam kung anong sinasabi ng tao sa'yo. Yun po. Kasi kapag yung minamatter mo po talaga yun, mawawalan ka talaga ng parang ganang magtrabaho. So, yun po, walang pakialam sa mga ka-workmates, kung may mga sinasabi sila sa'yo, ganyan. Tapos, marunong maghindi sa mga bagay na hindi pwede talaga. Yung mga bawal. Yun po. Lalo na nasa ibang lugar ako, wala pa dito si mama, ganyan. So, as in, kailangan na maging matured talaga yung level na yun. Kasi, first time ko pa talaga na mag-ibang lugar na hindi ko kasama si mama. Yun po yung natutunan ko sa sarili. Maging matured talaga. Siguro magiging advice ko sa mga kabataan na yung nakakaranas ng kahirapan pero ang taas ng pangarap. Siguro, unang-una po ay entrust lahat sa Panginoon. Yun po yung talagang best na kailangan. Kasi napaka-imposibleng marating mga bagay na pangarap. Pero kung may Panginoon ka, talagang walang imposible. Kasi araw-araw mo naman ka ng Panginoon, pinapaaral ka mga bagay na kailangan. Anak, ito yung dream mo, di ba? So, kailangan, andun yung walk, yung maging gagawin mo, maging action mo sa pangarap mo. Kasi, ibibigay naman ng Panginoon yung pangarap mo. Kung may meron ka naman perseverance na parang gawin talaga yung pangarap mo in action. Yun po. Tapos, hindi po mawawalan ng pag-asa. May mga times na maging failed po yung mga pangarap o yung mga gusto mong gawin. Kung alam mong sigurado ka na parang test lang ka ng Panginoon sa'yo, mag-proceed pa rin sa pangarap mo. At hindi lahat ng failures ay parang magiging no sa Panginoon, kundi parang pinatatag lang ng Panginoon yung faith mo sa Kanya. At saka yung paano mo ba talaga gusto yung pangarap mo yun. Kasi kapag na-fail ka, tapos hindi mo na gagawin, so parang hindi mo ina-accept yung challenge na yung sa failures. So yun po, sa mga kabataan na may mga failures, ganyan, kung alam niyo sigurado po kayo sa gusto niyong pangarap, mag-proceed pa rin sa may failures. Ano lang po, tanawin yun bilang isang lesson para maging best. Yung failure na yun, mag-turn to best result sa pangarap ko. Ito po, Matthew 7:7. Ask, it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Isasama po, ang amo-amo ka, bukang binuwanan. Yun po yung sasama. Kaya, sa English na po makawait yun. Basahin ko po ulit sa
Matthew 7:7, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Kasama ko sa Matthew 3:2, ang amo-amo ka bukang binuwanan, amiha ka bukang makabak, mikiukab ka bukang miukapan. Yun po ang sasama. Sa lahat ng gagawin, sa lahat ng hindi sapat yung hihingi ka ng walang aksyon, parang ganun po. Ang amo-amo ka bukang binuwanan. Hindi lahat ibibigay ng Panginoon kasi parang Panginoon po kasi parang alam niya lahat para sa'yo, pero anong use ng mouth mo? Anong use ng hands mo para parang maging tamad ba? Yung kung hindi mo po sasabihin, parang hindi ibibigay ng Panginoon. Parang ganun yung sa atin. So, kung hindi ka mag-open ng door, kung hindi ka mag-knock, hindi open yung door. So, parang yun yung uses of hands mo, use of yung mouth mo. Ang pangarap ko po ay magkaroon ng karugtong sa pangalan na bilang isang professional food technologist. Dati po akong student po ako ng food tech, and then meron na pong board exam, so yun po yun. Yun yung pangarap ko na makapass at magkaroon ng karugtong sa pangalan ko. Nilook forward ko po kapag makapass po ako sa board exam ay God willing ko gusto ko mag-apply permanent sa DOH. Yun po yung gusto ko po maging licensing officer na mag-i-inspect sa hospital, especially sa water analysis. Kasi yun po yung dating trabaho ko, lab analyst. So gusto ko po maging licensed officer po. Sa mga kabataan na nag-aaral, kahit hindi nag-aaral, may mga pangarap sa buhay. Ang for the win advice ko sa inyo ay araw-araw maging positive kayo sa pag-iisip na kaya ko to, gagawin ko to para sa pangarap. Positive vibes, positive thought na iisipin kayang magagawa mo ang pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. At saka yung kapag nahihirapan po kayo sa buhay, especially financial, wag niyo pong haya maging hadlang yun sa pangarap mo. Kundi yun yung gagawin dahilan para araw-araw magsikap sa gagawin yung pangarap na yun. Kasi kapag nahihirapan kayo tapos maghihindi na kayo sa buhay, parang kayo po ang magiging lugi dahil yung future ay nakakasalalay sa gagawin mong aksyon. At sa mga sama na katulad ko na ang tingin ng ibang tao ay mababa, walang mararating sa buhay, yun po yung gagawin yung motivation para maging malakas yung loob tapusin ang pangarap na yun. Mag-aral ng mabuti at wag niyo pong gagawin yun na masama yung tingin niyo sa mga taong minamaliit po kayo, kundi yun po yung gagamitin yung lakas na loob para mag-proceed sa buhay. Makamemon sama, pakusogin ni Imandi, daakam ang handa ni dakam pakale mabanan apagdihaling na areyo panganda areyo pangda makita kundi pakusogin biya Imandi matuhan kasi yaban na handa makitam areyo yaylo yab akatabang makitam.